Jungle.
Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not what you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. I know I'm weak, I know I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating morning devotion. Sa umagang ito, tayo ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Pero bago po tayo mag-umpisa, ay tayo muna ay dadako sa panalangin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay makapag-aral, makapagnilay-nilay sa mga salita mo sa umagang ito. Dalangin po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo kami, patnubayan mo kami, and Lord, matapos ang gawain na ito, na lahat kami ay iyong pinagpala. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, welcome muli sa ating morning devotion. Ang ating pag-usapan po ngayon is, ang title ng ating pag-usapan is about restoration. Ito po ay atin pong pag-usapan tungkol doon sa isang ama na mayroong anak na dalawa, na kung saan ang kanyang bunso ay gusto na pong maging malaya at aalis na sa kanyang puder at hiningi ang kanyang parte sa kanilang ari-arian. So ito ay parable, kaya po ito ay heavenly meaning po ito, hindi po ito literal na istorya. Ito ay parabola po ng ating Panginoong Hesus, at ang kaniyang audience po dito is ang kanyang mga disciple. Hindi lang naman 12 ang kanyang disciple, marami pa. Malaki ang crowd ng nakikinig sa kanya, kasama din po doon yung kanyang mga kritiko, yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, yung mga eskriba, nandoon din po habang siya ay nagsasabi or kinukwento ang parable na ito. Itong parable na ito ay tungkol po sa mga believers na nawawala or gusto ng tumiwalag dahil siguro ay parang pakiramdam ay nasakal, matigas na ang ulo, kaya hindi na nakikinig, kaya po sila ay gusto nang lumaya. At alam mo naman, ang Panginoon ay palagi namang nire-respeto ang will ng isang tao, kaya ito po yun ang nangyayari. So, restoration po ang title ng ating pag-usapan. Ito po ay sabi po sa meaning ng restoration, maiksi lamang po ito: the action of returning something to former owner, place or condition. So, yan po yung meaning ng restoration. So, ito pong anak na ito, itong bunso, ay gusto niya na pong kunin ang kanyang parte ng kanilang kayamanan, at siya ay umalis, nagpakalayo-layo na lugar dahil binigay naman sa kanyang ama ang kanyang hinihingi. Then, ang kanyang parte ay nilustay niya sa pag-iinom, sa pagpambababae, hanggat naubos at siya ay nahirapan na. Siya ay nagtatrabaho na lang doon sa isang mayaman din sa lugar na kanyang pinupuntahan, at siya ay tagapakain ng baboy. At doon hindi na siya makakakain, at kahit po yung pagkain ng baboy ay gusto niya nang kainin dahil sa sobrang gutom. Yan po yung nangyayari sa kanya. Ibig sabihin, pag tayo ay lumalayo sa Panginoon, pag tayo ay lumalayo sa presensya ng Panginoon, tayo talaga ay mahihirapan. Tayo ay gugutumin. Hindi sa lahat ng mga aspekto sa ating buhay ay madaanan po natin ng hirap. Amen. So, nung nahirapan siya ay nag-decide na siya ay bumalik. Pero bago ang restoration nangyayari, before the restoration happened, he make his decision clear. Ginawa niya muna ang magdesisyon siya ng maliwanag na kanyang pagdidesisyon sa kanyang pagbalik, kasi nahihirapan na po siya, hirap na siya, hindi na siya makakain, at naisip niya ang kanyang kalagayan
noong siya ay nasa puder pa ng kanyang ama. So, ang sabi dito po tayo sa Luke 15 verse 17 to 19. Ang sabi dito, nung siya ay nahirapan na, ang sabi sa verse 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. So, ano yun ang nano niya? Ang sabi niya, dumating na sa kanyang isip, na pag-isip-isip niya, dumating na ang katinuan ng kanyang pag-iisip noong siya ay nahirapan na. Ang sabi niya na doon ang mga katulong, yung mga alila, yung mga swelduhan ng aking ama, sobrang daming pagkain, hindi po sila ginugutom. Samantalang ako dito ay mamamatay na sa gutom. Amen? So, hindi po ito patungkol sa isang literal na istorya, kung hindi ito ay patungkol sa ating mga buhay espiritual, na minsan sa ating pananampalataya, minsan sa ating pagiging tagasunod kay Kristo, tayo ay gusto natin lumayo sa Panginoon kasi parang nagsasawa na po tayo na nasa paglilingkod, parang hindi tayo malaya kasi maraming bawal sa atin. Kaya gusto natin na lumaya, sabihin natin sa ating tagapangalaga sa atin, kasi hindi naman si Lord physically ang nangangalaga sa atin, kung hindi meron siyang binigyan ng authority na siyang tagapangalaga sa atin. Sino ito? Yung ating mga pastor, yung ating mga elders, yung ating mga leaders, na kung saan siya yung nangalaga sa atin, at minsan siya yung nagkukurik sa atin, sa ating pamumuhay. Kaya po tayo ay parang pakiramdam ng ibang mga Kristiyano ay nasasakal na siya. Amen ba? Nasasakal siya, kaya gusto niyang lumayo. Gusto niyang, nagsasabi siya, Pastor, pwede bang lumayo na ako? At kung ikaw ay lalayo doon sa binigyan ni Lord ng authority para sa iyo, ay direct na po yan na ikaw ay lumayo sa Panginoon, kasi hindi mo nga nirespeto yung tagapangalaga sa iyo, ang Diyos pa kaya. Amen. Ang konteksto po dito is about yung mga, kasi sa una dito doon sa verse 1 ng Luke 15 ay about doon sa tupa na nawawala. Sunod naman doon sa gintong pilak na nawawala, natatagpuan. Dito naman ay tungkol sa anak na nawawala. Amen. Pero tayo, pag nagpapaalam po tayo sa Panginoon, lalayo tayo, nire-respeto po ng Panginoon yung ating self-will. O sige, okay lang, pero nag-aantay ako. Amen. Ganun ang Panginoon, nag-aantay sa atin. Amen ba? So, ano sabi niya dito? Mamamatay na siya sa gutom. Samantalang doon sa kanyang pinanggalingan, sa kanyang ama, ay doon sagana ang pagkain. Amen. So, mayroon din iba sa atin na hindi naman lumayo sa ating kinabilangan ng church, kinabilangan ng nangangalaga sa atin, ng ating mga pastor. Pero yung kanyang damdamin ay malayo na. Meron siyang, andyan siya physically, pero ang kanyang puso ay wala na. At yan po yun ay nahihirapan na po siya spiritually. Hindi na siya makaranas ng presence ng Panginoon. Kaya kailangan po niya ng restoration. At pag dumating dapat ang pagkakataon na ganyan na tayo ay mahihirapan na, yung hindi na tayo makaiyak sa Panginoon, na hindi na tayo makaranas ng presence ni Lord, dapat magiging katulad tayo nitong binatang ito. Ano ang naramdaman niya? Noong siya ay gutom na. Amen? Anong sabi niya? When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. Dapat gano'n din po tayo. Yung ating mga kasama na yung ating mga kasama sa church, nangingingain sila sobra-sobra sa presence ni Lord. Pero tayo na lumalayo na po doon, na gustong lumayo, ang ating mga puso ay malayo na.
tayo ay hindi na nakakaranas ng presensya ni Lord. Nangangailangan po tayo ng restoration. Pero paano? Dapat tayo po ang lumalapit una, gumagawa ng paraan una. Anong ginawa dito ng binata? Before the restoration happened, he make his decision clear. Klaro-klaro. Sinisearch niya ang kanyang puso, babalik na lang ako. Ano sabi niya sa verse 10? I will set out to go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Amen. And so 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. Yan po ang kanyang dumating. Ano mo ang kanyang ginawa? Bumalik sa kanyang ama, bumalik doon sa kanyang ama, pagkatapos ay kanya po yung pinapraktis muna at ay nagpakumbaba. Amen. Inaamin ang kanyang mga pagkukulang. Amen. Inaamin ang kanyang pagkukulang na siya ay nagkasala. Alam po ba natin? Alam naman natin na pag tayo ay bumabalik sa Panginoon, kahit tayo ay lumayo sa Panginoon, at kung tayo ay bumalik at magsisisi, open arm naman ang ating Panginoon. Hindi po tayo hihiyain ng ating Panginoon. Basta makita lamang po ng Panginoon yung sinseridad ng ating paglapit, yung sinseridad po ng ating pagpakumbaba. Ang Panginoon ay hindi po tayo napapahiya. Dahil ang Panginoon, habang tayo ay lumalayo, amen, kung sino man sa atin sa umagang ito, habang ang puso natin ay malayo na sa Panginoon, halimbawa, kung ikaw man ngayon ay andyan ka sa loob ng church, pagkatapos malayo na po ang iyong puso, lagi mong tandaan, hinihintay ka ng ating Panginoon na magpakumbaba at tiyak pag ikaw ay gumawa ng hakbang at magpakumbaba at bumalik sa Kanya, open arm po ang ating Panginoon. Amen. Ano ginagawa niya? Ano ang kanyang ginagawa? Ano ang kanyang nagiging desisyon? Ang sabi niya na siya ay ituring na lamang na isang katulong, hindi na anak. Amen. So anong sabi dito? Ano niya dito? To go back to repentance. Bumalik siya pagkatapos nag-repent, tapos ina-accept niya ang kanyang mga pagkukulang, acceptance sa kanyang ginagawa, resulting revival, restoration of relationship. Yan po ang nangyayari noong ang kanyang ginawa, ang kanyang nagiging clear ang kanyang decision, ito ay nagresulta. Amen. Nung siya ay bumalik, nagrepent at inaccept ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng kanyang pagpakumbaba, ito ay nagresulta ng revival. Nagkaroon ng restoration sa relasyon nilang mag-ama. Sa ating mga buhay, pag tayo po ay bumalik at tayo ay mag-repent sa Panginoon, sabihin natin, kasi lumalayo ka sa pangangalaga ng pastor natin, ng tagapangalaga natin, bumalik ka doon. Amen. Bumalik ka sa pastor mo. Amen. Tanggapin mo ang pagkukulang at yan ay magresulta ng revival. Amen. Ma-revive ka ulit. Amen. At mayroong restoration of relationship na mangyayari. Amen. Hindi lamang between sa inyong dalawa ng pastor mo or sino man, kung hindi maging ang relation po natin sa Panginoon. Amen. Hindi naman ang Panginoon bumaba para tayo ay alagaan, kung hindi siya ay nag-designate, nagbigay ng authorized person para po mangalaga sa atin. Pero minsan tayo po, amen, aayaw tayo, parang nasasakal na ako dito. Nasasakal na ako dito. Maraming pakialaman ako ng aking pastor, pakialaman ako ng aking leaders. Amen. Kahit hindi ka nga lumayo, hindi ka nagpaalam na ikaw ay lumayo, pero ang iyong puso ay malayo na, never na magkaroon ka ng revival sa spiritual life mo. Never na magkaroon ng restoration
sa iyong puso between sa Lord at saka ikaw. Dapat i-accept, dapat isipin natin, bumalik, tapos mag-repent, tapos i-accept lahat, magbunga ito ng revival at restoration of relationship. Amin po ba? Ano sabi dito sa verse 15, ay sa chapter 15, ang Luke chapter 15 verse 20 to 22, ano sabi dito? So he get up, amen, ano sabi dito? So he get up and went to his father. Amen. Yung kanyang desisyon, hinakbangan niya po kaagad. Siya ay tumayo at pumunta kaagad sa kanyang tatay. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. Amen. Ano nangyari? Noong nag-decide siya, noong nagiging clear ang kanyang kaisipan, amen ba? At kanyang nagdesisyon siya na bumalik at mag-repent at tanggapin ang kanyang mga kasalanan, ito ay nagresulta kaagad ng revival and restoration of relationship. Anong sabi dito? Habang nasa malayo pa siya, amen, but while he was still a long way, malayo pa, of his father, saw him and was filled with compassion for him. Puno-puno ng awa sa kanya. Anong ginawa ng tatay? Siya ay tumakbo at kanya kaagad niyakap ang kanyang anak sa kanyang mapagmahal na balikat ng kanyang mga bisig, amen, ng mapagmahal na bisig, at siya ay hinalikan, amen ba? Hinalikan. Tayo, alam mo, kahit ano pang ginagawa natin, amen, nilayo natin ang ating mga sarili sa Panginoon. That's why we run from our pastor, sa mga leader natin, para tayo ay magiging free, kasi feeling natin tayo ay nasasakal na sa pananampalataya na ito. Amen. Andyan, tingnan mo, habang malayo pa nakikita na siya, meaning to say, ang kanyang tatay ay hindi halos natutulog, palaging tinitingnan yung daan na pwedeng dadaanan ng kanyang anak kung siya ay babalik. Nag-aantay. Amen? Meaning to say, sa atin din pong mga buhay, kung meron tayong ganitong sitwasyon, yung puso natin, malayo sa Panginoon na, hindi na tayo makaranas, we have to go back and repent and accept. Magbunga ito ng revival. Amen po ba? At anong nangyari dito? Malayo pa siya. Nakita na siya ng kanyang ama. Nakita na ng Diyos. Ang ating mga pastor, siya po yung puso ng Panginoon, ng Diyos. At habang tayo ay malayo at gusto natin lumaya, ang ating mga pastor ay kinakausap ng Panginoon na antayin po tayo. Sino man dyan sa tahanan natin na ganun ang kalagayan, na kahit andyan ka sa church, nagsisimba ka linggo-linggo, may ginagawa ka linggo-linggo, pero trabaho na lang, obligation na lang, pero hindi ka na nakakaranas ng kapuspusan, hindi ka na nakakaranas ng presensya ng Panginoon. Go back. Amen. You make your decision clear. Go back, repent, accept, para magbunga ito ng revival at magkaroon ng restoration. Kasi habang wala pong repentance na mangyayari, never na makaranas po tayo ng revival sa ating mga spiritual. Amen ba? Amen po. Gawin po natin, ano sabi sa 21? The son said to him, sinabi niya ang kanyang iniisip kanina noong siya ay mag-isa. Amen? Sinabi niya mismo sa kanyang tatay, anong sabi? The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called son. Ayan po yung repentance. Ayan po yung pag-a-accept niya. But the father, sa verse 22, anong sabi ng father? But the father said to him, Servant, quick, bring the best
ram and put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Hindi na siya pinakinggan. Hindi na po pinakinggan ng Father ang kanyang mga sinabi. Sa halip, siya ay tinanggap kaagad kasama ang niyakap. Amen. Kasi nakita po ng Father yung sinseridad ng kanyang ginagawa. Amen. Full of compassion. Malayo pa lang nakikita na sobrang kawawa. Alam mo ba? Anong sabi dito? But the father said to the servant, to his servant, quick, bring the best ram. The best, yung ram. Yung ganyan, yung ram. Amen ba? Symbolize, anong symbolize po ng ng ram na yun? Symbolize as authority, honor, and dignity. Amen. Binalik. Amen. Binalik sa kanya lahat yung authority bilang anak. Noong siya ay bumalik, amen, hindi na po nagpatumpik-tumpik, walang panunumbat ang Father. Dapat ganun din po tayo. Kung tayo ay nagkulang, kung tayo ay malayo na po ang ating mga puso, amen, sa Panginoon, bumalik tayo sa dapat nating balikan. Amen. Hindi na po nagpatumpik-tumpik ang Father, hindi na po siya nanunumbat. Sa halip, binalik yung authority bilang anak, binalik yung honor bilang anak, binalik yung dignity bilang anak. Amin ba? Ano pa? Meron bang sinabi ang ama na hindi kasi ikaw, kaya bumalik ka dito, pero hindi na kita tawaging anak, ikaw ay utusan ko na lang. No! Pag tayo ay bumalik, kahit ano pa ang ating mga ginagawa, pag tayo ay bumalik sa Panginoon, ang Panginoon ay open arm na tanggapin tayo at makakalimutan niya ang ating mga kasalanan. Ibalik sa atin yung authority bilang anak at honor bilang anak, dignity bilang anak. Yan po yung ginawa. Binigyan niya ng robe. Amen? Amen ba? Ang buti-buti ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Ang sabi ito, sa sunod, anong rings daw? Amen. Put our rings on his finger and sandals on his feet. Bakit ang finger? Ano ba ito? Evidence the great affections the Father had toward him. Ito ay simbolo ng malaking pagmamahal, great affection, feeling sa kanyang anak. Amen. Pagpunta sa kanyang anak. Amen. Grabe. Ang kasalanan ng anak ay nakalimutan ng kanyang ama. Kapatid, ito lang po. Kahit anong gagawin natin, pag tayo ay magdesisyon at tayo ay bumalik sa Panginoon, patawarin niyo po tayo. Ibalik yung lahat ng nawawala sa atin. Amen ba? Amen? Bumalik ka. Kung hindi ka nakaranas sa Panginoon, baka mayroong something. Baka ikaw ay rebellious na sa mga leaders mo. Baka ikaw ay hindi mo na napiperceive yung tatay mo sa pananampalataya. Amen? Yung binigyan ni Lord ng authority para sa'yo. Amen? Hindi mo na napiperceive. Nasasaktan mo na. At merong kung ikaw ay mag-isa, ay hindi mo na siya binigyan ng halaga. Kaya ang balik sa iyo, ikaw ay nagiging kalos na sa mga pangungusap ng Panginoon. Kung ganyan ang kalagayan mo ngayon, kahit sino ka man dyan, bumalik ka doon. Kausapin mo ang tao na kung saan doon ka nagkaroon ng problema. Yung mga tao na binigyan ni Lord ng authority para mangalaga sa kaluluwa mo, sa sarili mo, lapitan mo, kausapin mo, sorry, ito po yung naramdaman ko sa iyo, patawarin mo ako, kasi pag ganyan, hindi ka lang sa kanya nagkasala. Pag sinaktan mo, pag ikaw ay nagre-rebelde sa lingkod ng Diyos, na kung saan galing sa puso ng Diyos, sa Panginoon ka directly nagkasala, bumalik ka sa Kanya. Kausapin mo, mag-sorry ka, para maranasan mo ulit
yung katulad nung dati, yung abundant life, abundant sa presensya ng Panginoon. Yung kunting bagay, iiyak ka na sa Panginoon. Yung lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, maganda man o hindi, ay na-appreciate mo sapagkat ikaw ay tinuturuan palagi, pinapaalalahanan palagi ng Banal na Espiritu Santo dahil ikaw ay nasa provision ng Panginoon, dahil ikaw ay naglilingkod ng ayos, sumusunod sa authority na binigay ni Lord para sa iyo. Amen po ba? Ano sunod na binigay? Ano sabi? Put a ring on his finger and sandal on his feet. Amen. Pinabigyan ng sandal. Bakit sandals? Kasi noon, pag-uwi ng kanyang anak, ay gutay-gutay ang damit, kaya pinabigyan ng robe. Wala ang sobra, nagkandasugat-sugat ang kanyang mga daliri dahil sa pagtatrabaho doon sa babuyan. At siya ay nakapaana. At sa kultura ng Israel, ang nakapaa lamang ay ang mga servant. Ang mga anak ng hari ay hindi. Amen? Kaya nung nakita ng wow! Nakapaa. Anong sabi niya? Put a ring on his finger and sandal on his feet. Binigyan siya. Bakit? Sandal, sign of having become extremely destitute or extremely poverty. Sobrang naghihirap ang kanyang anak. Bakit? Kasi siya ay hindi na po sumunod. Ang result or ang consequence sa kanyang pagre-rebuilde sa kanyang ama ay ang paghihirap sobra-sobra. Kapatid, kung ikaw ngayon nagre-rebuilde ka sa spiritual parents mo, kaya yan yung dahilan, nahirapan ka na sa spiritual mo, hindi ka na makakaiyak sa Panginoon. Amen. Hindi mo na na-appreciate yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo kasi wala nang pangungusap ang Panginoon sa iyo kasi mayroon kang mga bagay na hindi nasisilbi. Pick a clear decision. Go back. Amen. Repent and accept it result, revival, and restoration of relationship. Amen ba? Amen. Kaya po, dito po natin, amen, kaya po dito po natin makikita na yung rod, rings, and sandals are the declaration of restoration of relationship. Noong naikabit ang lahat ng mga bagay na inutos ng kanyang ama patungkol doon sa kanyang anak na inutos niya sa kanyang servant, lagyan mo, suotan mo ng robe, suotan mo ng singsing, suotan mo ng sandals. Yun po yung declaration ng ama na kung saan siya ay ibinalik na at na-restore ang kanilang relationship. If you want to have restore na relationship sa Diyos na buhay natin, magkipag-reconcile ka doon sa mga tao na nasaktan mo. Lalong-lalo na yung mga lingkod ng Diyos. Lalong-lalo na yung tatay mo sa pananampalataya na sinaktan mo. Hindi mo sinaktan yung face-to-face, pero sinaktan mo, binabakbite mo. Amen. Sumusunod ka, pero meron ka ng mga resistance sa puso. Amen. Yan na po yung naramdaman natin. Yan ang naramdaman. Ang sandals ay ang pag nakapaana ay yan po yung palatandaan na sobrang paghihirap na. Ngayon ang spiritual mo, nakapaana ba? Naranasan mo pa ba ang presence ni Lord? Kung hindi na, gumawa ka ng hakbang. Search your heart. Amen ba? Amen? Robe, rings, and sandals are the declarations of relationship restoration. If there is restoration, there's a celebration. Merong celebration din na nangyayari. Anong sabi ng ama? Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate.
Yan po yung sinasabi na ang isang daang tupa na nawawala ang isa, iniwan po yung 99 at hinanap yung isa at nagsiselebrate nung nakikita. Amen. Ang parabola na ito ay hindi po ito literally between two sons. Kung sa dalawang magkakapatid, kung hindi, ito ay patungkol sa dalawang klase na uri ng mananampalataya sa loob ng iglesia. Mayroong suwael at hindi. Amen. Pero yung mga suwael ay pilit hinahanap, inaabot, pinag-pray ng mga pastor nila. Amen. Kaya noong bumalik, ay anong sabi ng tatay noong bumalik? Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Amen. For this sons of mine was dead and is alive again. He was lost and it found. So they began to celebrate. Amen ba? Ang galing. Ikaw ngayon, pag halimbawa ikaw ay nasa kalagayan ka na parang hirap na tayo, hirap ka na. Kasi meron kang napipil mo ang consequence pagkatapos, kahit alam mo ng consequence, ayaw mo pa rin lumapit. Kasi andyan yung pride. Balikan mo na. Makipag-usap ka na. At magsiselebrate po tayo. Amen. Meron pa itong karugtong patungkol doon sa isang anak na nagsiselos, pero hindi ko na itatakil kasi masyadong mahaba. Ito lang po ang aking sasabihin. Amen po. Kahit gaano kabigat ang ginawa mong kasalanan sa Panginoon, bumalik ka. Open arms siya para ibalik ang lahat ng nawala po sa iyo. Ang nawala sa atin. Salamat po ng marami. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo sa umaga nito. Lord, nawa makapagpulutan ito, Panginoon, ng aral sa lahat ng mga tagapakinig, Panginoon. Salamat po, Lord, I pray kung mayroon man sa aming Panginoon na hindi na nakakaranas, Panginoon, Lord God, ng presensya mo, Panginoon, Lord, I pray. Balikan nila, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na nagiging dahilan at doon po sila mag-repent, Panginoon. Magkaroon ng restoration sa iyo. Dahil, Lord God, kanila pong binabalikan yung nagiging dahilan kung bakit po, Panginoon, nagkaganon ng sitwasyon ng mga spiritual po nila, Panginoon. Salamat po ng marami sa umagang ito. Sa iyo po namin ipagkatiwala ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Lord, dalangin ko na pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng mayroong mga spiritual sickness inside the church, Panginoon. Lord, yung mga backslider, Panginoon, ibalik mo, Panginoon, Lord God, sa iglesia na kanilang kinabilangan. And Lord, dalangin ko, magkaroon ng clear decision, Panginoon, to go back, Lord God, to repent, Panginoon, Lord God, to accept, Lord God, at magbunga ng revival, restoration of relationship, Panginoon, sa loob ng iglesia. Salamat po ng marami. To you alone the glory and praise. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Ama. Dakilain ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Ama, sa oras na to, Panginoon, muli nga po, Panginoon, Lord God, sa iyo kami lumalapit, Lord. At humihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon, maging mga kapalaluan namin, Panginoon. Patawad po, Ama, sa lahat ng ito, Panginoon, Lord God. At muli, Lord God, linisin mo nawa po kami ng iyong banal mong tuko, Panginoon, Lord God. Upang sa oras na to, Panginoon, kami makalapit, Ama, at inyong mapakinggan, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa kapatawaran. Salamat po, O Diyos, Ama, sa kalinisan. Salamat po, Panginoon, Lord God. At maging, Lord, sa oras na to, salamat pong muli, Panginoon, sa isang pagkakataon, Lord God, na nakapakinig kami, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, ay i-bless mo ang mga salita mong ito, Panginoon. Maging kagalakan, maging kalakasan, maging patnubay namin, Lord God, sa bawat oras ng aming mga buhay, Ama.
at maging, Lord God, sa lingkod mo na yung ginamit, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay. Ang dalangin namin, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang palakasin, Lord God. At Lord, more pa, Panginoon, Lord God, na karunungan at kagalakan, Lord God, Ama, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, Lord God, at proteksyonan mo po sila, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Ama, sa iyo nga po kami lumalapit, Lord, sa oras na to. Lord God, na sa bawat Kristiyano, Panginoon, Lord God, saan mang lugar ng mundo, Panginoon, Lord God, Lord, ang kabanalan, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Ama, ay patuloy mo nawa pong igawad, Panginoon. Tulungan mo kami, O Banal na Espiritu, na kami ay maging banal at kaaya-aya sa iyong banal na harapan, Panginoon. O Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming lagyan, Lord God, ng kagalakan, Lord God, sa pagsunod sa iyo, Panginoon, Lord God, na hanggang sa iyong muling pagbabalik, Ama, daratnan mo ang bawat isa sa amin, malinis, banal, Panginoon, may kagalakan, Lord God, Ama, na naghihintay sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyo ko po may dinudulog, Panginoon, ang lahat ng ito tinitiwala, Ama, at maging sa araw na to, Panginoon, Lord God, ang pangunguna mo po muli sa bawat buhay ng bawat isa, Ama. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat, Lord God. Amen. Amen.